Magandang araw mga Lods. Ayan, nandito na naman tayo sa ating ipunan mga Lods. Ngayon meron akong yung iba hindi naman nagtatanong, para kokomentan ko lang response dun sa mga tanong nila dati. Ayan. Totally, tatlo sila mga Lods. Magandang araw mga idol. Ayan, uulan araw. Ayan. Pero okay lang yan para malamig yung panahon natin. So ngayon meron tayong na kagaya nung yung sabi ko nga na ayokong tinatapik yun kasi nagiging katatakutan sa mga kalods natin, yung mga nag-iibon. Kaya ayun, buti naman Lods mamaya kokomentan ko yung mo. Tapos yung isa naman sabi niya, yung parakeets ko po labas-pasok na po sila sa nest box nila, 1 month na. Puro sila ganun, mga ilang linggo pa po kaya sila mag-iitlog. Maraming salamat po. Si to, ibang to, ang hirap basahin, Hailey. Basta ang hirap siyang siguro isulat ko na lang yung pangalan niya dito mga Lods. Parang binabaliktad na pangalan, mahirap bigkasin. Tapos yung isa naman ganun din, si Junel Kanda. Yan, Junel Kanda siguro to, yan, Junel Kanda. Yan, diretso kasi mga Lods kaya Junel Kanda. Yan, ang sabi niya, Lods, may tanong ako. Nagpares ako ng normal blue at normal violet, pero ang tagal mangitlog, nasa 6 na buwan na silang nagsama. So ibig sabihin matagal umitlog. Yan ang punto niya. Yan ang ating itatapik ngayon mga Lods. Totally ngayon bago natin puntahan yan mga idol, malapit na yung yung pa-entry natin sa raffle mga Lods. So sabihin ko yung 3 pares mga Lods, mga solid pa rin. Kung ano yung nakikita nyo dyan, yan, merong ba yun, yung ino na na Crimino. Yan, Crimino na ino. Tapos either dilute or dominant. Yan, ganyan yung mga papanalunan nyo. Yan, opaline. Yan. Tapos pa rin, ganun pa rin mga Lods, yung isang pares matured. Ngayon yung 2 pares, yung hindi naman ngayon swerte nyo kung maibigay ko lahat sa inyo mature yan. Kasi may parating tayong yung sabihin may pababa. Totally may 6 nang nakahiwalay na hindi ko pa sinasama dyan sa malaki cage kasi baka mabuli pa. Kaya ayun, bali 6 yun. Yun yung yung entrada natin, yun sila yun mga Lods. Kaya yung gustong mag-entry, pwede na mga idol. Entry na kayo kasi pwede naman na, pero ang pinaka-final natin na entryhan sa siguro Lunes mga Lods. Pwede na kayo mag-entry. Pero kung gusto nyo umuna, kagaya ni Vincent Benyarao, pwede naman kasi siya umuna na siya mga Lods. Sali na kayo mga Lods. Tapos may yun. Ito yung extra kumbaga. Pag pinuntahan nyo dito, alam ba, nanalo kayo, ito, pabor lang siguro sa malapit. Pero sa malayo din, pwede din naman. Pag sinadya nyo rito, nanalo kayo, tapos nasabihin nyo, gusto nyo sadyain yung lugar ko, bibigyan ko pa kayo ng isang pares. Yan. Siguro, bibigyan ko kayo sa mga bagong baba. Ayan, mga Lods. Pero depende. Depende sa, natin. So yan mga Lods, pag kayo sumadya rito, kasi siyempre mag-e-effort kayo sa pamasahe, sa sinadya nyo rito at nanalo kayo, bibigyan ko pa kayo ng isang pares. Ayan, yan yung ating partidang ngayon yung mga naman, yung mga malayo naman, kagaya ng dati mga Lods, dadagdagan ko naman yung kung ang pamasahe sa inyo sa malayo ay 500, aakuin ko yung 300 mga Lods. Kaya 200 na lang ang sasagutin nyo sa malayo. Kasi ito mga Lods, pre-deliver. Metro Manila lang. Ikot-ikot ng Metro Manila.
Siguro sa libre, kasali na yung ano, hanggang Antipolo, Montalban, yan, kasali na yan mga lods. Alabang, yan. Ang hindi lang naman kasali sa pamasahe yung probinsya na kasi malayo. Pero ang partida, kung 500 ang pamasahe, halimbawa Cavite, ano, kaya Pampanga o Bulacan. So sagot ko yung 300. Kaya halimbawa Bulacan, 350 lang. O sagot ko na lahat yun mga lods. Yan, no? Kung 350 yung pamasahe papunta sa inyo. O sagot ko na lahat yun mga idol. So ganun lang mga idol. Kaya kung gusto nyo mag-entry, entry na kayo mga idol. Ayan, sige. Ano na tayo? Pinapauna ko na mga lods. Kasi pagkatapos na ito, mamimigay tayo ng libre. Yung susunod na raffle, mamimigay tayong libre. Pero hindi mangyayari yun pag hindi natin naibola itong may entry muna. Kaya para mapabilis yung ano natin mga lods, yung sa libre, sali kayo rito para maano natin yung libre mga lods. Iniwalay ko kasi para walang gulo, hindi ano. Tapos sa libre mga lods, ganito. Ano to, hindi siya libre pamasahe mga lods. Sasagutin niyo yung sasagutin niyo yung pamasahe. Totally ano siya, 2 pares. Yan. Yung libre, bali ang pamimigay natin siya, bali 4 na pares. Ang mananalo, tig 2 pares para sulit ang pamasahe nyo mga idol. Ayan. Sana malinaw sa inyo yun mga lods ha. Ngayon kung paano naman sumali mga lods, ganito lang kasimple yun. Yung number ko, yan, yung laging nasa description, click nyo lang yung more, yan, lalabas yan. Pasukin nyo yung channel. Yan yung number na yung number ko sa GCash. Diyan kayo mag-entry ng GCash. Diyan kayo mag-cash in. Tapos, pag naka-GCash na kayo sa number na yan, i-capture nyo, i-send nyo sa Junior Pabalan. Yan, ganun lang kasimple ang pagsali rito mga lods. Para sa mga bagong subscriber natin na gustong sumali. Ngayon, doon sa naman yung entry natin ngayon mga lods, sa 103 entry na yon. Ibig sabihin 3 na yung pangalan nyo. Ayan. Doon sa libre naman, yun, basta yung masasali doon yung magko-comment. Kaya siguro umpisahin nyo na yun mga lods, kasi mag-uumpisa na rin ako maglista ng para sa darating na libre. Para nakikita ko kung sino may mga potential na maisali. Kasi kung isang comment ka lang, walang pag-asa mga lods. Di ba, no? Kasi libre yun. Yung sa susunod, pero itong iuna nating ibola. So, gano'n lang mga lods. Siguro yung mga susunod na detalye pa sa mga hindi, lagi ko na lang ulitin to mga lods. Okay mga lods, balik na tayo sa ating, sa ating topic. Totally, lang naman to. Kay iuna ko na si Jessie Nang. Ayan. Jessie Boya Nang. Ayan. Nagtanong kasi sa akin to. Kasi parang si Lods, shout out sa iyo Lods, Jessie Nang. Siya, parang nagkaroon na siya ng takot kasi balak daw niya magparami. Kaso may napapanood siyang ganyan na katatakutan talaga yung Lods. Kahit ako noong una, kaso may nakausap akong veterans. Yan. Veterans sa pag-ibon. Sabi niya, pag magpapadala ka sa ganyan, walang mangyayari kung balak mo mag-ibon. Kasi yung mga yan, sabi niya, sa totoo lang, ito hindi ko siya dediretsahin out of 1,000, yan. Hindi ko babanggitin diretso pero alam mo naman to Lods, diba, no? Tsaka kayo, yung mga kaibon. Out of 1,000, ang meron lang yan sa totoo lang. Ito out of 1,000 na mag-iibon. Out of 1,000, ang meron lang yan, yung nananakot na yan. Tawag ko dyan, nananakot Siguro baka 50 lang mga Lods. O baka wala pa. Ayan, yan ang katotohanan dyan. Out of 1,000 na mag-iibon, baka wala pa 50.
Totally, may protesta nga dyan eh. Hindi naman pinagbibigyan eh. Ba't ka may stress dyan? Di ba yaan mo? Totally ako, tinry ko nga rin yan eh. Kaya lang eh, pinapahirapan ka. Eh, sabi ko eh, total, di naman mahal yung ibon ko. Eh, in-ignore ko na. Ayun, nawa naman ang Diyos mga lods. Ilang taon ako nag-iibon na. Totally, bago pa yan. May ibon pa akong iba dati. Naalagaan ko. Wala naman. Eh, pero pag nanonood ka, nakita mo, wala. Ano yan? Lugi tayo dyan pag yan ang pinanood nyo. Kaya ang payo ko sa inyo, mga lods, pag nervyoso kayo, huwag nyong panonoorin mga yan. Kasi alam naman natin yan. Gusto lang nilang masolo yung yung larangan na yan. Kaya huwag natin intindihin yan. Basta yung pag-ibon nyo, i-enjoy nyo. Kasi ako nga, ayoko ng rito kasi yan. Makasagasa pa tayo kasi marami tayong kagaya mo, lods. Huwag kang mag-alala. Yan. Ignore mo lang. Kung gusto mo mag-alaga, alaga ka lang. Ganun lang naman yan. Hindi naman yan sa dabi ba naman ang problema ng Pilipinas sa ganyang napakamura na ibon hindi ganyan yung although hindi mayaalis may ganyan sa gobyerno kaya ganun lang yan. Siguro pinaka-diretsang salita, pag nervyoso kayo, huwag kayo manood ng mga ganyang mga vlog. Ganun lang yun. Ako nga, pinapatay ko yan mamaya nananakot pinapatay ko yan na hindi patay na yung ibig sabihin hindi ko sa pinapakita sa channel ko. Ibig sabihin, kahit sa YouTube, ko yan, dinidisable ko yan kasi walang puwang sa akin yung mga ganyan. Kasi kung kaibon ka talaga, bakit ka nananakot ng kapwa mo mag-ibon? Diba na? Dapat nga ma-encourage ka Kasi ako, ang ko mga lods, ganito. Ini-encourage ko yung mga tao na mag-alaga ng ibon para maiwas sa masamang bisyo kagaya ng droga. Diba? Number 1, lalo na sa lugar namin. Kaya pag may lumapit dito, nangihingi, alam ko may sasabihan ko tapos bibigyan ko. Tapos ito naman, magtatakutin ka walang kwentang yan. Para sa akin, walang kwentang vlog yan. So, i-enjoy mo tapos i-encourage mo yung tao na imbis na kung anong bisyong masamang bisyo, ito yung alagaan mo, makakatulong pa sa health mo, pampaganda ng mood, kumbaga, pantanggal stress, pamparelax, di ba? Yun lang yan, Lord. Salamat at yun nga, nag-ano ka nga na itong comment na to, binabasa mo yan, ganyan lang. Gusto mag-alaga ka lang. Basta ganito lang mga Lods. Iwasan nyo lang na disturbo kayo sa kapitbahay. Yun lang yun. Kasi pag wala rin tayong ingat, siyempre irereklamo ka sa barangay niya, barangay ang mag-aano. Ako sa totoo lang dito, nakakaharap ko yung kapitan dito Madalas akong nasa barangay, yan, sa barangay hall. Sa barangay namin, madalas yung mga rito. Tutuwa pa nga di ba? Kasi alam nila, isa na ako doon sa nakaiwas hindi ko na sinasabing gumagamit ako mga Lods, nakaiwas ako sa mga ganyang masamang bisyo. Magandang bisyo to, walang problema sa community. Di ba? Di ba napakaganda? Ganun lang naman yung mga idol. Yan ang purpose ko kaya ako nag-ibon. Siyempre, pamparelax, pampatanggal stress. Kung pagod ka sa trabaho, may problema ka. Umupo ka lang sa ibonan mo, tanggal na problema mo. Di ba? Ganun lang yun. Pero lagi mo ulitin, hindi ko naman sinasabing mali yung sinasabi nung na yan, tulongis na yan, yung Lods, yung napanood mo. Huwag mo lang bagitin dito yung makayariin tayo. Huwag kayo nanonood ng ganyan, masisira yung mood nyo. Natulog pa kayo, mapaniginipan yan pa tayo, mapangungot pa tayo mga Lods. Manood kayo yung nakakaaliw sa inyo, huwag yung nakaka-stress. Yan, pa yung kaibigan yan. Sige, siguro Lods, okay na yon. Enjoy mo lang Lods, ganun lang naman ang kung intindihin mga yan. Lipat na tayo kay Hailey. Ang hirap naman ng bigkasin na ito. Sulat ko na lang mga Lods. Hirap bigkasin. Hailey Lia. Yan.
Ano kaya si ito? Kasi binabali-baligtad kasi pangalan eh. Okay, yung tanong niya, ito. Yung parrots ko po, labas-pasok na po sila sa nest box. Sa nest box nila, 1 month na. Puro sila ganun, sabi niya. Mga ilang linggo pa po kaya sila mag-itlog. Yan, maraming salamat po, sabi niya. Ito, hindi ko lang kung bata. Kasi tingnan ko yung channel niya, parang bata pa eh. Ito yung sagot ko sa iyo, Iha. Ano? Sa tingin ko babae siya eh. Una-una, Iha, ano yan? Kung saan man galing yan, kung binili nyo, dapat alam mo kung ilang buwan na sila. Binigay man yan o binili. Importante, kung bibili kayo o kung binigay man yan, itanong nyo kung ilang buwan na siya. Halimbawa, sinabi niya, 3 buwan. Diba, no? Ngayon, pumapasok sa nest box. Huwag kayong aasa na iitlog yan kasi 3 buwan pa lang. Umitlog man yan kasi ang parakeets naman sa totoo lang 3 months. Umiitlog yan pero napakalabo na mapertil kasi bata pa yan. Ang tama pag prepare, ako susundin nyo 8 buwan. 8 to 10 months. Pero minsan pag nakita ko na na sa perch, minsan nasa flying cage yan, nagme-mating sila. Kahit alam ko 6 months lang, inaano ko na yon. Kinukuha ko na, pinag-prepare ko na kasi ibig sabihin kung nga sa maraming istorbo nagawa nila yung ganyang bagay, mas lalo sa walang istorbo, ano. So yun, minsan nagtatagumpay tayo sa doon, 6 to 7 months. Yan, kagaya niyan, meron ako nakita sa perch, ano yun totally magsi 7 months naman na yun, nasa 6 months and a half, gano'n. Pinagparis ko yun ngayon. Ayun, meron na silang kasagsagan nilang namimisa ngayon, mga lods. So, ganon. Pero yung ipo-force mo, ipe-pair mo siya, yung forcing, pino-force pairing mo siya. Huwag tayo nga asa. Minsan 6 months nga o 7 months, wala pa yan eh. Iitlog man yan, sisirain lang. Sayang yung panahon. So, pinaka-the best, 8 buwan. Kaya, Iha, ano ba tawag ko sa iyo? Iya na lang yan, Iya. Yung last name mo na lang ang yan ako. Kaya Iya. Dapat Iha, Iya, Iha. Dapat alam mo yung edad ng ibon mo. Ngayon kung mature dyan, antayin mo lang kasi sa pag-ibon, bawal ang mainipin. Kaya pag mainipin ka, talo. So yun, dapat alam mo yung edad ng ibon mo para alam mo na expected mo na talagang iitlog siya. Ngayon, kung pumapasok mo sa nest box yan, bata pa pala, wala tayong aasahan. So, ang dapat mong gawin, Iha, kung yan lang yung alaga mo, antayin mo lang. Ngayon, ang isa pa, ito. Hindi ko alam kung marunong kang tumingin ng parakeets, kung babae ba o lalaki. Baka mamaya parehas lalaki yan. Diba, no? O minsan naman, parehas babae. Yan yung mga dapat ka rin siguro maganda kung hindi ka pa aware sa ganyan, manood ka ng mga lumang vlog ko. Hanapin mo yung paano ba malalaman yung babae at lalaki, yung gender, di ba, no? Ilang buwan pa dapat, gano'n, ano ba mo yan? Panoorin mo yung wala ka rin lang masyadong ginagawa, isa-isahin mo yung mga video ko, yan, marami kang matututunan dyan. Iha, Iya, yan. Mahirap bigkasin ng pangalan mo. Pasensya ka na, Lord. Siguro, susulat ko na lang yan. Shout out sa'yo. Sunod naman si Jonelli Kanda. Yan. Diretsuhin na natin para walang putol. Si Jonelli Kanda. Siguro si Jonel to. Di mo lang kung Kanda yung apelido o Likanda. Kaya buuin natin. Jonelli Kanda. Yan. Shout out sa'yo, Lods. Ito naman yung niya, halos parehas yung tanong nung una. Itong pangalawa sabi niya, Lods, may tanong ako. Nagpares ako ng normal blue at normal violet. Pero ang tagal mangitlog, nasa 6 months na, mga 6 months na sila na nagsama. Ganito yan, Lods, 6 months na. Yun, ganun pa rin ang ko. Ang unang ko, baka hindi ka aware sa gender
dapat titingnan mo baka parehas lalaki yan o parehas babae. Pag parehas lalaki, kahit abutin tayo ng 6 na taon, Lods, hindi mangingitlog talaga yan. Baka pag napaitlog mo yan, milagro yun, Lods, ano? So, importante yung aware tayo sa ating alaga. Na alam natin yung gender nila, kung female ba yan o male. Ngayon, kung ano na, baka mamaya parehas namang male yan o female, parehas female, magugulat ka naman, ang daming itlog, ano? Kaya ano yan, importante, pag nag-alaga tayo, alam natin yung male and female. Yan. So ngayon, kung kabisado naman yung male and female, tapos ganun pa rin, ibig sabihin, may problema sa ibon mo. Ano-ano yung mga problema? Siguro dito na tayo tatagal kasi medyo ano to, ganito. Kung aware ka naman sa female at male, di ba, no? Tapos 6 na buwan na silang nagsasama kasi kung idadagdag mo pa yung pagbaba niyan, baka nasa 8 months o 9 months na yan. Mature na talaga. So, bakit hindi nangingitlog? So, eto yon. Baka mamaya, Lods, naaabala yung ibon mo. Kasi ako, sa tagal kong nag-iibon, meron pa rin nai-stress sa mga breeder ko kasi minsan, natsatsambahan sila ng daga, nagugulo sila, yun. Tinatapon yung itlog kahit nangingitlog na yan. Minsan naman, kinakain yung itlog. Minsan naman, hindi umiitlog kasi nga naabala. Kahit butiki nga lang eh. Pag may butiki, nagugulat yan. Tapos may butiki sa, checkin mo siguro yung Ang una mong gawin, checkin mo yung nest box. Baka may bubit sa loob, mga Lods. Yun nyo lang napapansin. O baka may ipis, o baka may butiki. Yan, importante yan kasi yan, takot sa butiki yan. Tapos sa ipis na iilang yan, hindi papasok sa nest box yan. O papasok man yan, lalabas uli kasi may kinatatakutan. O kaya nabubulabog ng daga, hindi nyo nalalaman sa gabi. Ang importante yan, mga Lods, lalo na kung yan lang ang mga alaga nyo, ilagay nyo sila sa safe. O ano yung safe? At least, ang taas niya, lagpas yung sa muka. Yan. O kaya, hanggang baba mo. Andun yung pintuan. Basta hindi abot ng aso, hindi abot ng pusa. Tapos, siguruhin nyo na hindi na tutungtungan ng daga o kayang daanan ng daga. Importante yon. Ilagay nyo sila sa makinis na kung paderma ng bahay mo, dun sa makinis, sa corner. O kaya, ihang mo siya na, basta yung hindi kayang abutin ng daga at ng aso, yan, number 1 yan. Tapos, yung hindi sila naiingayan. Kasi baka mamaya, yung kinalalagyan niya, may tahol ng aso, ingay ng kapitbahay, o kayo mismo. Yan yung mga cost niya. Minsan, kaya hindi umiitlog. Tapos, kayo mismo. Baka kayo mismo naiingayan sa inyo, kaya naaabala, naalog yung kulungan. Kasi may ganun tao eh. May kapitbahay akong ganyan eh. Nagkukwentuhan lang, uutosan lang yung anak, sigawan. Kaya, yun, yung mga ganun tao, pag nag-alaga ng ibon yan, walang pag-aasang makapagparami yung mga ganun. Kasi sa sigaw pa lang, kahit ikaw magugulat ka, kala mo lagi may away. Ayun, yung mga ganyan, iwasan yun, mga Lods. Siguro maganda, Lods, kung meron kang space na lugar, ilagay mo doon sa, siguruhin mong hindi siya naistorbo. Yung mga sinabi ko lahat, daga, aso, pusa, lahat. Yung mga nakakastorbo sa kanya, doon mo siya ilagay. Ilagay mo siya sa tahimik at bihira mo siyang na abalahin. Ayun, sa mga ganong paraan, kung tama naman yung pairing mo, kahit sa gusto mo, magpaparis yan. Di ba, no? Pero may sasabihin akong isa, pero huwag mo ikasira ng loob to, kasi napakabihira to. Ako sa tagal kong mag-iibon, 1 beses pala ako nagkaroon ng ganon. Although hindi naman ganon kahaba 6 months. 3 months. Kasi para sa akin, sobrang tagal na nun. Kasi kapisado ko na yung ibon eh. So sabi ko, may problema to. Kasi nangingitlog naman siya. Pero, tinatapon niya. Ito yung mga cause na napakabihirang mangyari, mga Lods. Minsan hindi niya gusto yung pair niya. Nakakatsang man minsan yan, pero hindi niya talaga gusto. Parang yung mag-asawang tao. Napilitan lang siya sa asawa niya, rin niya, pero hindi niya gusto. So, di ba, naghihiwalay yung mga ganyan kung sa tao.
Sa ibon may ganun din mga lods. Kahit umitlog yan, ako na, papasok sa nest box pero tapos itlog sa lapag. Ayaw niyang ano. Tapos, pinalitan ko ng ano, ng pair. So, panibago na naman. Kaya sabi ko, siyempre tayo mga lods, nagbe-breed tayo. Nandun ako sa punto na nagpaparami. Yung mga time na yon. Sabi ko, hindi pwedeng ganitong ano. Sabi ko sa ibon, sapat na yung binigay ko sa yung ano. So ngayon, ang ginawa ko, pinair ko sa iba. Nag-pair naman, kaya lang, nakorsunadahan naman nung bumili. Sinabi ko yung issue nun. Pero gusto niya pa rin kasi nag-pair naman, sa totoo lang. Gusto na niya. Sabi ko, kung gusto mo yan, ito yung ano ng ibon. Okay lang daw kasi maring sanay sa ibon yung bumili. Ayun, napaano niya, napa-breed niya. Pero sa akin, kasi siyempre, naghahabol ako ng ano nun, mga time na yun. Gusto ko magparami. Gusto ko ilabas yung kung ano yung mga mutation, ayaw niya. Sabi ko, wag. Ganun lang yung mga lods Pero tandaan nyo, bawal mainit. Kasi ako, marami kasi akong ibon. Kaya okay lang, palit-palit. Ang totoo, ganito yung diskarte ko, mga lods. Pag nakatatlong clutch na yun, tapos may potential ako na itong ibon na to, bagay yata dun sa kak na yon. Pag nakatatlong clutch na yung hen niya, inaalis ko yun. Pinapalitan ko ng hen. Panibagong mutation na naman yun. Minsan naman, yung kak ang tinatanggal ko, papalitan ko na ibang kak. So, ganun ang ginagawa ko sa ibon ako, mga lods. Kaya ako, gaya ng sabi ko, wala na akong inip sa pag-iibon. Na-enjoy ko na, kumbaga, na nasa stage na ako ngayon ng crossbreeds. Yan. Nasa crossbreed na ako. Sabihin, ginagawa ko na yung laro ng mag-iibon. Ano yung laro ng mag-iibon? Nag-iimbento ka na ng mga breeding, mga breed na kakaiba sa paningin mo. Bagamat meron na sa ibang mag-iibon, pero tayo, wala. Yun. Kinocross ko yun. Kaya wala na ako sa inip. Ang totoo ngayon mga lods, puno lahat yung ibig sabihin walang area na. May bakanting cage dito pero hindi ko may ilagay kasi nga wala na. Ayoko namang isapalaran, meron dito sa may labas na daanan ng pusa. Ayoko namang malagay sa alanganin yung ibon ko kaya nakatingga lang yung ko. Pag medyo may nagpalit na lang ako ng kulungan na talagang yun, tsaka ako na lang siguro yan Totally, naghahanap ako ng pwesto kasi sayang, ang dami kong matured. Kaya swerte nyo, yung mga parapol may bibigay akong matured sa inyo. Ano yung matured? Either na siya opaline at opaline yung kak, tapos yung babae either na dominant, either na crimino, either na basta magkaibang sila. Magkaibang mutation para pag nagbuga kalat agad ang lahi, kumbaga marami ka agad mga papalabas na maraming mutation ka agad. So yun mga lods, yun lang yun yung mga totally kinumentang ko rito, mga nagtanong at saka yung nagtanong nakaraan na inano ko. Salamat nga pala kay Jessie Nang, yan. Natuwa naman ako sa iyo, Lods. Balikan lang kita, Sabi niya, kasi maraming aral at diskarte sa technique mo, sabi niya. At Kristiyano kang magsalita at magpayo, sabi niya. Salamat po, sabi niya. So, totoo yun, Lods. Ang pagiging Kristiyano ko, ginagamit ko talaga sa vlog. Kasi yun naman talaga marapat. Kung siguro napanood mo yung mga dati kong mga vlog, sinasabi ko yun. At saka alam ng mga dito. Pag may pumunta rito, sinasabi ko yung ayoko lang ilabas dyan yung kung anong sekta ako. Pero yan. Pagdating dito, sinasabi ko. Tsaka naman yun. Tayo naman sa pag-iibon natin. Kahit Muslim ka, kay Budismo ka, kay ang pagiging magkaibigan naman natin sa pag-iibon naman. Ngayon, kung ano man yung paniwala mo naman kung pagdating sa relihiyon, mga idol, ire-respeto ko yan kasi paniwala mo yan
Kumbaga, sabi ko nga, respetuhan lang. Ganun lang naman yan. Kasi dito, sinasabi ko yun. Hindi ko binabali yung paniwala nila. Siguro kung halimbawa, masagasaan, masakwentuhan yung paniwala ko, okay lang yun kasi, kumbaga sa pagbablog ko, sa ibon naman tayo mga lods. Sa paniwala, kanya-kanya lang naman yan. Pero kung gusto nyo sundin yung paniwala ko, mas maganda yon mga lods. Nakakasiguro ako sa inyo, 100% hindi kayo maliligaw. Ganun lang naman yun mga ito. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye-bye.